Magandang hapon, Romel. 3 araw bago ang panibagong desisyon ng taong bayan sa Mayo 12. Tinayak ng iba't ibang election watchdog ang kanilang kahandaan para sa desisyon 2025. Kahit pa, bago pa lamang gagamitin itong automated counting machines ng Miro Systems mula sa South Korea at sa kabila rin ng mga issue pangamba ng foreign influence. Sa The Agenda Forum dito sa lungsod ng San Juan, pare-parehong nagpahayag ng kumpiyansa sa preparasyon ng COMELEC, ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, at Legal Network for Truthful Elections o yung LENTE. Ayon kina NAMFREL National Council Member Maricor Acol at LENTE Executive Director Attorney Ona Caritos, ang eleksyon sa pamumuno ni Chairman George Garcia ay nakikitang pinaka-transparent sa 5 huling botohan sa kasaysayan. Paliwanag naman ni Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng PPCRV, na magpapakalap ng 360,000 volunteers, sobra ang 110,000 machines to 94,000 clustered precincts nationwide, kaya handa ang full body sakaling magkaroon man ng aberya. Positibo rin ang NAMFREL kahit pa nagbabala ng security sector dahil ang National Security Council of Department of National Defense sa posibleng pakikialam ng China sa proseso, lalo na sa pamamagitan ng pagpapakalap ng fake news. Pakinggan natin siya. Now, if you're talking about foreign influence, I doubt. Wala kaming nakikita nun. Talagang, ang talagang nag-aano ngayon dito are camps ng political camps talaga na we're against political dynasties, but what can we do? They have the means and the resources. Aminado naman ng grupong LENTE na gaya ng vote buying, paring maapektuhan ng fake news ang kalidad ng boto kung hindi agad maagapan. Actually, maganda ang communication messaging ni COMELEC kayo. For the past few days, nakita nyo, nag-debunk sila na bawal yung, hindi required ang ID. Hindi sila naghahanap ng 4,000 watchers. So, it's imperative when it comes to the problem of disinformation, na the disinformation is addressed right away to reduce somehow yung virality ng information. Samantala, inilutang din sa forum ang kredibilidad ng 2022 o yung nakaraang eleksyon, bagay na ipinagtanggol ng PPCRV. Pakinggan natin sila. No comment and also no cheating na kami na nakita talagang direktamente. Based doon sa mga kanilang mga allegations at sa kanila statements. Malugunitang may nagpapatuloy pa rin pagdasyon ng grupo ni Retired General Eliseo Rio hinggil sa transmission ng boto sa pinakahuling presidential polls na nag-alal kay Pangulong Bongbong Marcos. Sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan, ito si Adniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.